Ang pangunahing tauhan ng kwento, si Glenn, ay isang tamad na propesor sa mga mag-aaral, na binabastos araw-araw ang magagandang babaeng estudyante. Ngunit siya pala ang pinakamakapangyarihang court mage, ngunit ito ay kanyang sekreto, at nagpapabagsak sa kanyang mga kalaban gaano man sila kalakas, at nagkataon na nailigtas ni Glenn ang isang hinaharas na maharlika na babae. Simula noon, ang mga batang babae ay nagkaroon ng pag-ibig sa kanya at sabik na inaasahan ang kanyang mga aralin. Sabay nating simulan ang kwento. Nagsimula ang kwento sa isang lugar na tinatawag na Alzano Imperial Magical Academy. Sa kasaysayan ng 400 taon, ang akademyang ito ay isang lugar ng mas mataas na pag-aaral kung saan maaari kang matuto ng top-notch magic. Si Rumia ay isang mag-aaral sa Class 2 ng ikalawang baitang. Para sa mga problema sa pamilya, pansamantala siyang nananatili sa bahay ng kaibigan niyang si Sistine. Magkaklase sila at medyo nagkakasundo. Nakatagpo nila si Glenn, ang lalaking bida, sa kanilang pagpunta sa paaralan. Habang nagmamadali papunta sa academy, si Glenn ay pinalipad sa hangin ni Sistine gamit ang whirlwind magic para pigilan siya sa pagbangga sa kanila. Mabilis na humingi ng tawad si Glenn sa kanila nang mahulog siya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang pamilyar sa kanya si Rumia. Inakusahan ni Sistine si Glenn na bastos, dahil hinawakan ni Glenn ang katawan ni Rumia. Si Glenn ay muling itinaboy gamit ang whirlwind magic. Pero wala siyang ideya na si Glenn ang bagong propesor ng kanilang klase. Si Glenn ay hindi kapani-paniwalang tamad. Wala siyang sigla sa kanyang trabaho. Inilipat niya ang kanyang magic class sa isang self-study session sa kanyang unang araw ng trabaho, at humiga sa kanyang desk. Hindi natuwa si Sistine sa ginawa ni Glenn. Pilit na ginising ni Sistine si Glenn at hiniling na turuan sila. Nagising si Glenn, at napilitan na sinimulan ang kanyang aralin. Magulo ang paliwanag niya sa spell at palpak talaga ang pagkakasulat niya. Si Glenn ang unang taong lumabas ng classroom nang tumunog ang bell. Sa katunayan, si Glenn ay dating isang magic genius, at sa edad na 11, siya ay tinanggap sa Academy of Magic ng Alzano Empire. Gayunpaman, ang kanyang post-graduation resume ay walang laman. Bilang karagdagan sa kakulangan ng lisensya sa pagtuturo, ang kanyang mga kakayahan ay halos hindi karaniwan. Ang master ni Glenn, si Celica, ay mahalaga sa pagtanggap sa kanya na magtagumpay bilang isang propesor. Bilang isang napakahusay na mage, nakamit ni Celica ang pinakamataas na antas. Si Glenn ay tinanggap ng punong guro batay sa kanyang matibay na rekomendasyon. Hindi sinasadyang pumasok si Glenn sa locker room ng babae pagkatapos ng klase. Ibang-iba siya sa iba. Hindi niya agad iniling ang ulo, sa halip ay pilit niyang inaalala ang eksena. Si Glenn ay pinalayas ni Sistine gamit ang mahika, dahil sa sobrang galit niya. Sa hindi inaasahan, sa tanghalian, muli niyang nakita si Glenn. Hinahamak ni Sistine si Glenn, at naniniwalang hindi siya karapat-dapat na humawak sa posisyon ng propesor. Pilit na pinapasok ni Glenn ang pagkain sa bibig ni Sistine, dahil ayaw nitong makipagtalo sa kanya. Ayaw niyang maging propesor, pero kapag tumanggi siya kay Celica, siya ang mapaparusahan nito. Napilitan si Glenn na kunin ang posisyon dahil natatakot siya kay Celica. Kinamumuhian ni Sistine ang maasim na ugali ni Glenn sa kanyang trabaho. Nag-aalok siya kay Glenn ng isang huling piraso ng payo sa aralin sa hapon. Malaki ang impluwensya ni Sistine sa akademya at mula sa isang malakas na pamilya ng mahika. Si Glenn ay matatanggal sa trabaho ng kanyang ama kapag hindi na siya muling nag-effort. Hindi nakakagulat na ikinatuwa ito ni Glenn. Ang ugali na ito ay sobrang nagpainis kay Sistine. Nagpasya siyang hamunin si Glenn dahil naniniwala siyang hindi niya pinapahalagahan ang mahika. Sumasang-ayon si Glenn sa hamon, ngunit hiniling na gamitin lamang ni Sistine ang shock vault. Ang pinakapangunahing anyo ng mahika ay gumagamit ng isang maliit na dami ng kuryente upang maparalisa ang katawan. Kakaibang hindi nagagamit ni Glenn ang mga pag-atake ng shock vault, at agad siyang sumuko kay Sistine. Para maging karapat-dapat sa premyo, kailangang hilingin ni Sistine kay Glenn na seryosohin silang turuan. Gayunpaman, tumanggi si Glenn na ibigay ang kanyang kahilingan. Pumapasok pa rin siya sa klase na may napakakaswal na ugali, at ginawa niya ang bawat klase sa isang sesyon ng self-study. Medyo disappointed si Sistine kay Glenn. Natigil ang pagsermon ni Sistine nang si Lynn, isang babaeng kaklase, ay lumapit kay Glenn na may mga tanong. Sa palagay niya ay kamangha-mangha ang magic, ngunit wala silang matutunan tungkol dito dahil kay Glenn. Naglalahad si Glenn ng isa pang pananaw.
Iniisip niya na ang magic ay nakamamatay lamang. Naninindigan si Sistine na ang magic ay isang tunay na lumilikha ng agham. Hindi niya magawang sumang-ayon kay Glenn, at sinampal siya dahil sa pagkabigo. Matapos makipagtalo kay Sistine, pakiramdam ni Glenn ay hindi siya karapat-dapat na magpatuloy bilang isang propesor. Nang magpasya siyang humingi na lang ng tawad kay Seleucus, napansin niya si Rumia, na nananatili sa lab. Sinusubukan ni Rumia ang isang magic array. Ngunit napupunta siya sa isang kabiguan, at hindi niya magawang mapagana ang magic array. Nag-aalok si Glenn na tulungan siya. Isang ngiti ang kumalat sa mukha ni Rumia sa sandaling ma-activate ang magic array. Si Glenn ay ibinalik sa pamamagitan ng kanyang ngiti sa isang mas masayang panahon nang ibahagi niya ang pag-ibig ni Rumia sa mahika. Tinanong ni Glenn si Rumia tungkol sa kanyang matinding pagmamahal sa magic. Sinabi sa kanya ni Rumia na gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa mahika, at pagkatapos ay gamitin ito para makinabang ang sangkatauhan. 3 taon na ang nakalilipas, si Rumia ay tinugis para sa mga problema sa pamilya. Siya ay iniligtas ng isang hindi kilalang mage nang malapit na siyang patayin. Malaki ang pasasalamat ni Rumia sa mage, at gusto niyang matuto ng mahika ng husto at suklian ang kanyang kabaitan. Bago maghiwalay, gusto ni Rumia na humingi ng tawad si Glenn kay Sistine. Dahil wala ng buhay ang lolo ni Sistine, magic na lang ang natitirang koneksyon nila. Ang pinakadakilang hangarin ng kanyang lolo ay makapasok sa Flying Castle. Nangako si Sistine na tulungan ang kanyang lolo na maisakatuparan ang hiling na ito bago siya pumanaw. Matapos marinig ang kwento ni Sistine, masama ang pakiramdam ni Glenn kaya nag-alok siyang humingi ng tawad sa kanya sa harap ng klase. Huminto si Glenn sa pagtatago ng kanyang lakas pagkatapos ng araw na ito. Tinuturuan niya ang mga mag-aaral sa mahika sa isang kahangahangang paraan. Kakaiba ang paraan ng pagtuturo ni Glenn. Ang pinakamataas na antas ng mahika ay hindi mapipigilan ng mga spells, kaya pinayuhan niya ang mga trainees na huwag umasa sa kanila. Gusto ng mga estudyante ang mga tinuturo ni Glenn. Makalipas ang ilang araw, nangunguna siya sa listahan ng mga sikat na guro sa institusyon. Ang pagtulong sa mga tao ay nagpapasaya kay Glenn. Labis ang kanyang kasiyahan kapag nakikita niya ang mga ngiti ng mga estudyante. Malapit nang masanay si Glenn sa campus life. Ngunit hindi niya inasahan na papatayin siya habang naglalakad. Si Glenn ay hindi kapani-paniwalang maunawain, at mabilis niyang nalaman na ang grupo ay kaanib sa isang malisyosong organisasyon. 2 iba pang miyembro ng masasamang organisasyon ang pumasok sa silid-aralan pansamantala at sinubukang hulihin si Rumia. Pinigilan sila ni Sistine, at bilang resulta, siya rin ay kinaladkad palayo. Nang mahaharas na si Sistine, iniligtas siya ni Glenn. Ang kakayahan ni Glenn ay tinatawag na The Fool's World, na maaaring magpawalang bisa sa pag-activate ng lahat ng mahika. Pagkatapos ay gumamit siya ng martial arts para talunin ang mga miyembro ng masamang organisasyong ito. Gumagamit si Glenn ng bracelet ng komunikasyon para sabihin kay Seleucus ang tungkol sa labanan pagkatapos nitong matapos. Hindi na makabalik si Seleucus pansamantala dahil sinira ng masamang grupo ang teleportation array ng paaralan. Napilitan si Glenn na gampanan ang responsibilidad na bantayan ang mga estudyante. Sa puntong ito, nag-summon ang isang lalaki na nagngangalang Rake ng Puppet Legion gamit ang magic. Inutusan ni Glenn si Sistine na gamitin ang kanyang specialty magic para pigilan sila habang ginagamit niya ang pinakamalakas na attack magic na posible para ibagsak ang Puppet Legion. Si Glenn, gayunpaman, ay pisikal na pagod bilang resulta ng advanced na magic na puwersahang ginamit niya. Nagulat si Rake sa lakas ni Glenn. Malayang nagpapakita siya sa harap ni Glenn pagkatapos talunin ang Puppet Legion. Ang sandata ni Rake ay kasalukuyang hindi maselyuhan ni Sistine dahil sa kakulangan ng mana. Itinulak ni Glenn si Sistine pababa, at sinabihan siyang humanap ng pagkakataong tambangan siya kapag gumaling ang kanyang mana. Nagtulungan sina Glenn at Sistine para isil ang sandata ni Rake, at tinulungan niya si Glenn sa pagpatay sa kanya. Gustong gamutin ni Sistine si Glenn. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang mana para pagalingin si Glenn bago hindi sinasadyang makatulog. Nagpasya si Glenn na iligtas si Rumia nang mag-isa nang nagising siya. Ang taong nagbabantay kay Rumia ay isa ring propesor sa Academy of Magic na nagngangalang Huey. 2 teleportation array ang na-set up ng maaga ni Huey. Hinihintay niya na lamang ang teleportation array na ipadala si Rumia sa base ng organisasyon sa loob ng isa pang 10 minuto. Si Rumia ay mapapatay pa rin ng isa pang teleportation array kahit na i-dismiss ni Glenn ang teleportation array bago siya ma-teleport.
Hiniling ni Rumia kay Glenn na iwan siya ng mag-isa, dahil ayaw niyang madamay pa siya. Ngunit ayaw ni Glenn na sumalungat sa kanyang paniniwala. Kahit na ang mahiwagang mundo ay puno ng pagdurusa, nais niyang maging isang matuwid na mensahero ng mahika at hindi ikompromiso ang kanyang mga halaga. Natanggal ni Glenn ang unang teleportation array, ngunit sa kasamaang palad ay nawala ng malay. Dahil dito ay nagkaroon ng lakas ng loob si Rumia. Sinubukan ni Rumia na lumampas sa barrier, at gamitin ang kanyang amplifier magic kay Glenn. Nabawi ni Glenn ang kanyang magic dahil may kakayahan si Rumia na palakasin ang magic ng 10 beses. Pinabagsak niya si Huey, at tinanggal ang huling teleportation array kay Rumia. Pagkatapos ng krisis sa Magical Academy, sinabi ni Celica kay Glenn ang isang sekreto. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Rumia ay ang prinsesa ng Alzano Empire. Sinasabi ng Alzano Empire na ang amplifier magic ay isang representasyon ng Diablo, at hindi ito mapapayagan ng mga tao. Kung ang mga royal ay maging bihasa sa amplifier magic, hindi ito makakabuti para sa bansa. Dahil sa pagmamay-ari ni Rumia sa amplifier magic, ipinatapon siya ng maharlikang pamilya. Si Celica at ang principal lang ang kasalukuyang nakakaalam ng sekreto. Naniniwala si Glenn na wala siyang kinalaman sa sekreto. Sa kalaunan ay natuto siyang mahalin ang pagtuturo, at interesado lamang siyang tulungan ang kanyang mga mag-aaral hanggat maaari. Magsisimula na ang Magic Tournament ng Alzano Empire Magical Academy. May mga chismis na dadalo ang reyna sa laro, sa araw na ito ay gaganapin upang panuurin ito. Seryoso si Glenn na manalo sa tournament na ito. Inaayos niya ang mga kaganapan para sa bawat mag-aaral ayon sa kanilang lakas. At ang dahilan kung bakit siya naglalagay ng labis na pagsisikap ay dahil gusto niyang makuha ang gantimpala. Kailangan ni Glenn ang bonus dahil sa kanyang masikip na sitwasyon sa pananalapi. Gayunpaman, ang mga kondisyon ng kanyang klase ay hindi partikular na maganda. Nakaugalian na para sa ibang mga klase na pumili ng pinakamahusay na mga mag-aaral na lalahok sa kompetisyon ng paulit-ulit. Dapat talunin ng mga estudyante ni Glenn ang pinakamahuhusay na manlalaro kung gusto niyang manalo sa laro. Habang nag-aalala si Glenn tungkol sa kompetisyon, ang isyu sa larangan ng pagsasanay ay nagdudulot ng alitan sa pagitan ng klase ni Glenn at Class 1. Kumonsulta si Glenn kay Hailey, ang guro ng Class 1, para resolbahin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga estudyante. Hinimok ni Hailey si Glenn na talikuran ang larangan ng pagsasanay dahil naniniwala siyang mananalo ang kanyang koponan sa laro. Galit na galit si Glenn. Pinili niyang tumaya ng 3 buwang halaga ng sahod kay Hailey. Si Hailey ay lubos na nakatitiyak sa kanyang sarili, at handang tumaya sa pantay na sweldo. Sa puntong ito, naniniwala si Sistine na ininsulto ni Hailey ang kanyang mga kaklase at inaakusahan siya. Hindi pinagtatalunan ni Hailey ang mga sinasabi ni Sistine, dahil si Sistine ay isang inapo ng maharlika. Naniniwala si Sistine na mananalo sila sa laro, at tinutulungan si Glenn na tumaya. Pero ang hindi niya alam ay labis itong pinagsisihan ni Glenn, at naaawa siya sa kanyang sweldo. Kung hindi pa sana nagsalita si Sistine, humingi na sana siya ng tawad kay Hailey. Sa tulong ni Sistine, ang pusta ay ginawa. Upang mapanalunan ang Magic Tournament, kailangang aktibong maghanda si Glenn para sa kompetisyon. Opisyal na magsisimula ang Magic Tournament makalipas ang 1 linggo. Nang nagpakita ang kamahalan na reyna, sinubukan niyang ayusin ang mga bakod kasama ang kanyang anak na si Rumia. 3 taon na ang nakalilipas, iniwan niya si Rumia at nakaramdam ng kalungkutan tungkol dito. Kasunod ng kompetisyon, mahusay ang klase ni Rumia. Sumasali si Rumia sa isang paligsahan para sa lakas ng pag-iisip. Matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang kamahalan na reyna, at sabik siyang patunayan ang kanyang katapangan. Ang mga pagsisikap ni Rumia ay nagbibigay daan sa kanya upang manalo sa kompetisyon. Medyo gutom na si Glenn pagkatapos ng round sa umaga. Wala siyang pera pambili ng mga pagkain, kaya ang tanging magagawa niya ay mainggit sa mga pananghalian ng iba. Lumapit si Lynn kay Glenn sa puntong iyon. Dahil walang kumpiyansa si Lynn at sasabak siya sa isang Transformation Magic Tournament, hiniling niya kay Glenn na baguhin ang kalahok. Alam ni Glenn ang hilig ni Lynn para sa Transformational Magic. Binibigyan ni Glenn si Lynn ng ilang payo para matulungan siyang maging mas tiwala sa sarili. Kinuha niya ang anyo ni Rumia at ipinaliwanag ang magic ng pagbabago kay Lynn. Nagpasya si Lynn na maglagay ng maraming pagsisikap upang manalo sa suporta ni Glenn. Napagkakamala na ngayon si Glenn na si Rumia ni Sistine, na gustong makisalo sa kanya sa pagkain.
Hindi makatanggi si Glenn kay Sistine dahil nagugutom na siya. Ngunit nagpakita si Rumia bago siya magkaroon ng unang kagat. Sinubukan ni Glenn na nakawin ang mga sandwich ni Sistine, ngunit nagawa niyang burahin ang kanyang enchantment. Galit na galit siya kaya nagpatawag siya ng whirlwind para itaboy si Glenn. Sa katunayan, gumawa na si Sistine ng ilang sandwich para kay Glenn. Itinapon ni Sistine ang mga sandwich mula nang mag-away sila. Kinuha ito ni Rumia at inialok kay Glenn dahil sa tingin niya ay sayang ang pagkain kung itatapon ito. Si Glenn ay hindi kapani-paniwalang nasiyahan pagkatapos kumain ng mga sandwich, hindi alam na si Sistine ang gumawa nito para sa kanya. Tinapos ni Glenn ang kanyang pagkain bago dumating ang Reyna. Si Rumia ang priority ng Reyna, hindi si Glenn. Si Rumia, gayunpaman, ay tumanggi na kilalanin ang Reyna, at tumangging kilalanin ang kanyang sarili bilang isang prinsesa. Medyo nanlumo ang Reyna. Umalis si Rumia sa pag-uusap, at hindi na bumalik sa laro. Hindi niya makakalimutan na iniwan siya ng Reyna, gayunpaman, hindi niya maiwasang maghangad ng relasyon sa kanya. Ipinaliwanag ni Glenn kay Rumia na ang mga tao ay mga nilalang na pinagsisisihan ang kanilang mga desisyon. Sa kanyang opinyon, dapat sundin ni Rumia ang kanyang puso, kahit na pagsisisihan niya ito sa bandang huli. Si Glenn ay isang court mage kaya madalas siyang bumisita sa korte bilang resulta ng kanyang katayuan. Alam niyang nami-miss ng Reyna si Rumia, dahil nakita niya ang magkatulad na alahas sa kanya. Pinayuhan ni Glenn si Rumia na maging tapat sa Reyna. Si Rumia ay pinigil ng isang grupo ng mga maharlikang sundalo, na nag-aakusa sa kanya ng nagbabalak na patayin ang Reyna nang malapit na siyang magdesisyon na puntahan siya. Nalungkot si Rumia dahil naniniwala siyang plano ng Reyna na patayin siya. Iniisip ni Glenn na ang kapitan ng Royal Guard ay gumagawa ng panlilinlang dito. Lumapit siya kay Celica para humingi ng tulong matapos iligtas si Rumia. Bagamat alam na alam ni Celica kung gaano kahirap ang sitwasyong kinakaharap ng maharlikang pamilya, wala siyang kapangyarihang tulungan si Glenn. Gusto niyang makahanap ng paraan si Glenn para makita ang Reyna dahil sa tingin niya ay siya lang ang taong makakahanap ng solusyon. Medyo nag-aalala si Glenn kung paano siya makikita. Sa oras na ito, si Glenn ay inatake ng isang misteryosong babae. Si Riel ang hindi kilalang babae. Siya ay dating katrabaho ni Glenn, at nagmula sa Imperial Court Mage Corps. Matapos talunin ni Glenn si Riel, lumitaw si Albert, ang kanyang kapartner, inutusan sila ni Albert na wakasan ang kanilang mga kalokohan. Sa ngayon, ang mga bagay ay talagang nakakalito. Ang Reyna ay binabantayan ng Royal Guard. Pinili nilang patayin si Rumia bilang pagsuway sa utos ng Reyna. Nagpasya si Glenn na makipagtulungan sa Court Mage Corps upang mailigtas ang Reyna. Gumamit sila ni Rumia ng Transfiguration Magic para mag-transform sila bilang Albert at Riel. Bago ang kompetisyon, hiniling ni Glenn sa Class 2 na manalo sa Magic Tournament, para makita niya ang Reyna sa oras ng award. Sa film, kahangahangang gumaganap si Lynn matapos siyang turuan ni Glenn. Ang lahat ng iba pang mga mag-aaral ay mahusay din gumaganap. Si Sistine ang final na magpakita. Ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay napakahusay, at siya ay nagtagumpay na may malinaw na kalamangan. Sa huli, ang Magic Tournament ay napanalunan ng Class 2. Binabaliktad ni Glenn ang enchantment ng Metamorphosis nang nagsimula na ang award ceremony. Gusto niyang parusahan ng Reyna ang kapitan ng guards matapos ilantad ang pagpatay ng kapitan ng guards kay Rumia. Ang Reyna ay hindi inaasahang nasa ilalim ng mahigpit na pagkakahawak ng mga guards, at napilitang magpasya na patayin si Rumia. Ayaw talagang patayin ng kamahalan si Rumia. Napagtanto ni Glenn pagkatapos isaalang-alang ang lahat ng ginawa niya para sa kanya, iniisip ni Glenn na may depekto ang alahas na isinuot ng Reyna. Hindi niya pinapagana ang magic sa pamamagitan ng paggamit ng kasanayan upang magawa ito. Nang naalis na ang enchantment ng Quintas, ipinahayag ng Reyna ang kanyang aktwal na nararamdaman. Nagsisisi siyang nasaktan si Rumia, dahil mahal na mahal niya ito noon pa man. Samantala, natuklasan ni Albert ang katulong ng Reyna, na nagsagawa ng spell sa Quintas. Si Charlotte ang pangalan ng dalaga, at kabilang siya sa masamang organisasyon. Gumagamit siya ng teleportation array para tumakas matapos matuklasan ni Albert. Pagkatapos ay sinabi ni Albert kay Glenn ang tungkol dito sa pag-asang magiging mapagbantay siya. Nakita ni Glenn si Rumia pagkaalis ni Albert. Tubos na nagpapasalamat si Rumia sa tulong ni Glenn. Nagtataka lang siya kung paano nalaman ni Glenn na nagsisinungaling ang Reyna.
Idinagdag ni Glenn na noong dinukot si Rumia, nagpadala sa kanya ng kahilingan ang Reyna. Siya ay humihikbi at nagsusumamo sa kanya na hanapin si Rumia. Dahil alam ni Glenn kung gaano pinahahalagahan ng Reyna si Rumia, naniniwala siyang hindi niya sinasadyang saktan siya. Nang malaman ni Rumia na si Glenn ang nagligtas sa kanya, naantig siya. Pagkatapos ay nagpakita si Glenn para sa pagdiriwang ng kanilang klase. Naubos niya ang lahat ng kanyang premyong pera at mga panalo sa pusta sa restaurant dahil sa napakataas na presyo. Sa paglipas ng panahon, binibigyan ni Glenn ng espesyal na pagsasanay si Sistine. Kung gusto ni Sistine na protektahan si Rumia, kailangan niyang matuto ng mahika ng militar. Upang mapabuti ang kanyang pisikal na fitness, nagpasya si Glenn na turuan muna siya ng boxing. Hindi lang sina Glenn at Sistine ang may pakialam sa buhay ni Rumia. Gayon din ang Imperial Army. Si Riel ang inatas ang bantayan si Rumia ng palihim. Nag-enroll siya bilang transfer student at inilagay sa klase ni Rumia. Hanga ang kanyang mga kaklase sa lakas at galing ni Riel sa mahika. Si Riel ay unti-unting nakakaangkop sa buhay campus sa tulong ni Rumia at Sistine. Sinasama ni Glenn ang mga estudyante sa isang field trip makalipas ang isang linggo. Pinipili niya ang isang isla bilang kanyang destinasyon. Tuwang-tuwa si Glenn nang makita ang kanyang mga babaeng estudyante na naka-swimsuit. Nagpasya ang mga lalaking estudyante na pasukin ang hostel ng mga babaeng mag-aaral pagkatapos ng dilim. Ito ay isa sa mga pangunahing programa para sa mga lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ni Glenn ang kanilang mga plano at sinubukan silang pigilan. Si Glenn ay nasa isang mainit na pagtatalo sa kanyang mga lalaking estudyante. Hindi sila kasing lakas ni Glenn, sa makatuwid, nabigo ang kanilang pamamaraan. Si Riel ay kasalukuyang dinadala sa dalampasigan ni Sistine at Rumia, kung saan sila ay may napakagandang oras. Masaya si Glenn na makita silang nag-uusap at nagkakatuwaan. Hindi niya alam na ayaw ni Riel kina Sistine at Rumia. Galit na galit siya dahil naniniwala siyang inaagaw nila si Glenn. Hindi pa mentally stable si Riel. Siya at si Rumia ay nagtalo pagkatapos sa kanyang ekskursyon sa paaralan. Sinabi ni Glenn na si Riel ay may medyo batang edad sa pag-iisip, at paminsan-minsan lang siyang nagkakaroon ng kinakampihan. Siya na ang bahala sa pagsubaybay kay Riel, at umaasa na hindi sila gagawa ng eksena. Napansin ni Albert na may palihim na lumalapit kay Riel. Sinubukan niyang iligtas si Riel mula sa kanyang kalagayan, ngunit pinigilan siya ni Charlotte. Nagtagal si Glenn sa paghahanap bago nahanap si Riel sa tabi ng dagat nang magkalaban sina Albert at Charlotte. Ngunit hindi niya inasahan ang pag-atake sa kanya ni Riel. Hindi lang niya sinaksak si Glenn, kinidnap din niya si Rumia. Pinapanood ni Sistine si Riel na nagdudulot ng pananakit kay Rumia. Ngunit siya ay masyadong natatakot na gumamit ng mahika kay Riel. Dinala ni Albert ang nasaktang Glenn sa kanilang silid pagkatapos na madala si Rumia. Matinding sugat ang natamo ni Glenn. Kailangan ni Glenn ang tulong ni Sistine dahil ang pagpapagaling sa kanya ay nangangailangan ng maraming mana. Sama-sama, tinutulungan nila si Glenn na magkamalay. Sinabi ni Albert kay Glenn na matagal na niyang nahulaan na si Riel ay gagamitin ng masasamang organisasyon. Balak niyang gamitin si Rumia bilang bitag para sirain ang masamang organisasyong nagtatago sa likod nito. Iniinis ng husto ni Albert si Glenn. Iniisip ni Albert na pinagtaksilan sila ni Glenn. Hindi maliligaw si Riel kung hindi niya tinalikuran ang Imperial Court Mage Corps. Masama ang pakiramdam ni Glenn kaya nangako siyang ililigtas si Riel. Nakipag-ayos si Albert kay Glenn pagkatapos makuha ang kanyang mga assurance. Ibinigay ni Albert si Riel kay Glenn, sinabi sa kanya ang kanyang unang trabaho ay iligtas si Rumia. Sa kabutihang palad, nag-install sila ng trakang magic kay Rumia, na ginagawang simple upang mahanap ang kinaroroonan ng masamang organisasyon. Ngunit ang isa sa mga miyembro ng masamang organisasyon ay nagkunwaring kapatid ni Riel, at inutusan si Riel na patayin si Glenn. Nilinlang niya si Riel, na pagkatapos ay nagpupumilit na talunin si Glenn. Gumagamit si Glenn ng mahika para ikulong si Riel habang inaatake ang mga miyembro ng masamang organisasyon. Sa paalala ni Glenn, naalala ni Riel ang kanyang nakaraan. Sion ang pangalan ng kapatid niya, at pareho silang kabilang sa masamang organisasyon. Nang maglaon, ipinagkanulo ni Sion ang organisasyon, binigyan si Glenn ng akses sa kaalaman sa loob, at hiniling na iligtas niya si Riel. Ngunit binayaran ni Sion ang halaga ng pagkakanulo ng kanyang buhay.
Itinanam ni Glenn ang memorya ni Riel sa ulo ng clone dahil ang masamang organisasyon ay gumagawa ng clone noong panahong iyon, at si Riel ay lubhang nasaktan. Labis na panlulumo ang nararamdaman ni Riel matapos mabawi ang kanyang alaala dahil naniniwala na siya ngayon na isa lamang siyang puppet. Si Glenn, gayunpaman, ay ipinaliwanag sa kanya na siya ay hindi isang puppet, dahil ang isang puppet ay walang pag-iisip, ngunit siya ay mabubuhay para sa mahahalagang bagay. Napagtanto niya na ang kanyang isip ay nawala at nagkusa na alisin ang lahat ng mga clone. Tinalo ni Glenn ang mga miyembro ng masamang organisasyon at natapos ang kanyang misyon na iligtas sina Riel at Rumia. Pinatawad ni Rumia at Sistine si Riel sa kanyang mga pagkakamali, at muli silang naging kaibigan. Sa susunod na kwento, dumating ang fiancé ni Sistine na si Lias upang magturo sa Alzano Empire Magical Academy. Sa tingin ni Sistine, kalokohan lang nila ang engagement na bagay noong mga bata pa sila, at hindi sila maituturing na fiancé. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mahal na mahal siya ni Lias at nagtapat sa kanya ng pagmamahal sa publiko. Hindi susuko si Lias. Nagtanong siya kay Sistine habang sila lang. Tinanggihan ni Sistine si Lias. Ang kanyang layunin ay upang matuklasan ang mga misteryo ng Sky Castle. Kailangan niyang makakuha ng karagdagang kaalaman sa mahika upang matupad ang pangarap na ito. Gusto ni Lias na tulungan siya ni Sistine sa kanyang pag-aaral ng mahika ng militar, dahil naniniwala siyang hindi praktikal ang pangarap ni Sistine. Narinig ni Glenn ang usapan nila. Naiinis siya kay Lias at pakiramdam niya ay wala na si Sistine sa kanyang liga. Iniisip ni Lias na walang kinalaman ang kanilang negosyo kay Glenn at nakipagtalo sa kanya. Para sumuko si Lias, sadyang sinabi ni Sistine na sila ni Glenn ay magkasintahan. Nang makita ni Glenn ang mga intensyon ni Sistine, hinamon niya si Lias bilang fiancé. Tinanggap ni Lias ang hamon at sumang-ayon na talakayin ang petsa at modalidad ng tunggalian sa ibang araw. Di nagtagal, nagpasya sina Glenn at Lias na lumaban sa isang labanan sa koponan. Inutusan nila ang mga mag-aaral ng ikalawa at ika-4 na klase ayon sa pagkakabanggit upang magsagawa ng mga paligsahan sa mahika. Sa mga tuntunin ng pagiging epektibo ng labanan, ang Class 4 ay talagang mas malakas kaysa sa Class 2. Gayunpaman, si Glenn mula sa Imperial Court Mage Corps ay mahusay sa pagtatrabaho bilang isang koponan. Naglalagay din siya ng mga bitag sa arena para tulungan siyang manalo sa tunggalian. Deadlocked sina Glenn at Lias sa pagtatapos ng 3 oras na laban. Pinili ni Glenn na lumaban kay Lias ng mag-isa, at nagtakda ng oras pagkatapos ng isang araw, dahil pinipilit ni Lias na magkaroon ng resulta. Galit na galit si Sistine na hindi siya ang pusta na ginagamit sa kompetisyon. Nalulungkot siya lalo na dahil palagi ang sinasabi ni Glenn na kung mananalo si Lias, maaari niya itong pakasalan at mamuhay ng marangyang buhay. Naguguluhan siya sa sinabi ni Glenn. Sinampal niya si Glenn sa galit. Hindi rin naiintindihan ni Rumia ang pag-uugali ni Glenn, ngunit naniniwala siya sa kanyang integridad at inaakala niyang mayroon siyang iba pang motibasyon. Pinili ni Sistine na kausapin si Glenn bilang resulta ng ginhawa ni Rumia. Sinabi ni Glenn kay Sistine na ipinaalala nito sa kanya ang dating kaibigang si Sarah pagkatapos ng kanilang pagkikita. Mula noong bata pa siya, gusto na ni Glenn na maging isang mabuting salamangkero. Ngunit nalaman niyang madugo ang propesyon ng mage, at hindi kasing ganda ng inaakala niya noong sumali siya sa Imperial Court Mage Corps. Lalong hinamak ni Glenn ang mahika matapos maabutan ng malupit na katotohanan. Kung hindi laging sinusuportahan ni Sarah ang kanyang pangarap, mas pinili niyang sumuko. Sa kasamaang palad, nagkamali siya sa isang misyon na humantong sa pagkamatay ni Sarah. Nasaktan ng husto si Glenn kaya binitawan niya ang kanyang pangarap at umalis sa Imperial Court Mage Corps. Unang nakilala ni Glenn si Sistine sa Magical Academy at humanga siya kaagad sa kanyang ugali at pagnanais na magtagumpay. Nagalit si Glenn na siniraan ni Lias ang pangarap ni Sistine kaya naman gusto niyang talunin si Lias. Ang paglitaw ni Leo sa oras na ito ay nagtatapos sa kanilang pag-uusap. Naniniwala siyang nagsisinungaling si Glenn at may marahas at madugong kasaysayan si Glenn. Sinasalakay ni Glenn si Lias dahil sa puot. Ang lakas ni Leo, gayunpaman, ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Glenn ay maaaring talunin ni Lias nang hindi gumagamit ng mahika. Umalis si Glenn, at hiniling ni Lias na pakasalan siya ni Sistine sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanya pati na rin kina Rumia at Riel. Inaasahan ni Sistine na iligtas siya ni Glenn. Gayunpaman, si Glenn ay hindi na muling nakita sa akademya pagkatapos ng araw na yon.
Pumayag si Sistine sa proposal ng kasal ni Laius para ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Labis na nag-aalala si Romeo na ipinaalam niya kay Glenn ang tungkol sa kasal ni Sistine, at humingi sa kanya ng tulong sa paglutas ng problema. Naniniwala si Glenn na hindi consensual si Sistine at nangakong pipigilan ang kasal. Si Glenn ay tumakas kasama si Sistine sa araw ng kasal. Masigasig siyang nag-aaral ng mahika ng ilang araw upang talunin si Laius. Sa panahong ito, isang grupo ng mga gumagamit ng droga ang nagpapakita sa akademya. Lahat sila ay nag-mutate sa mga zombie at sumugod kay Glenn. Nagulat si Glenn dahil napatay din ng ilegal na droga si Sarah. Inalis ni Glenn ang lahat ng mga zombie para mapigilan si Sistine na makaranas ng parehong trahedya gaya ni Sarah. Nang mapansin ni Sistine ang homicidal appearance ni Glenn, natakot siya. Naabutan sila ni Laius bago niya malaman kung paano haharapin si Glenn. Inihayag ni Glenn ang tunay na mukha ni Laius. Si Jatus, ang dati niyang katrabaho. Pinatay ni Jatus si Laius pagkatapos ng labanan ng grupo. Si Glenn ay nakaharap ni Jatus gamit sina Laius at Sistine. Batid ni Glenn na dapat niyang harapin si Jatus. Si Sistine ay hinimok na umalis, at siya ay mananatili sa likod upang pigilan si Jatus. Ang layunin ni Jatus ay itaguyod ang hustisya, ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin siya sa pagpatay. Nais niyang angkinan ang Akashic Records upang mamuno sa mundo. Matindi ang naging labanan ni Glenn at Jatus. Pero hindi niya inasahan na talagang babalik si Sistine para tulungan siya. Alam ni Sistine ang nararamdaman niya kay Glenn. Gusto niyang nasa tabi niya palagi si Glenn, dahil tinitingnan niya ito bilang isang hindi mapapalitang individual. Nagtutulungan sina Glenn at Sistine para talunin si Jatus. Bago tumakas, sinabi ni Jatus kay Glenn na ang Alzano Empire ay natutunaw, at hindi na siya makapaghintay hanggang sa muli niya itong makita. Sa pagtatapos ng kwento, ipinagpatuloy ni Glenn ang kanyang posisyon bilang isang propesor. Naalala niya ang isang kwentong nakita niya noong bata pa siya nang makita niya si Sistine. Ang mage ay tinanong ng Demon Lord, "Anong dahilan ng iyong pagiging desperado?" "Wala akong idea," tugon ng mage, "dahil mayroon akong isang bagay na dapat at gusto kong protektahan. Sa sandaling isaalang-alang ko ito, ang aking katawan ay napupuno ng walang hangganang kapangyarihan. Kaya kong bumangon anumang oras." Natuklasan na ngayon ni Glenn kung ano ang gustong protektahan ng mage at naiintindihan na niya ang kanyang sinasabi. Dito nagtatapos ang anime. Napakalaki ng worldview ng orihinal na nobela ng anime na ito. Ang ilan sa mga tanong ng nilalaman ay nananatiling hindi nalutas pagkatapos ng anime adaptation, kabilang ang tungkol sa Sky Castle at Akashic Records. Gayunpaman, hindi nito binabago ang katotohanan na ang Akashic Records of a Bastard Magician Instructor ay napakahusay pa rin. Mapagmamasdan natin ang pag-unlad ng mga karakter, kay Glenn man o kay Sistine. Sa wakas ay natuklasan ni Glenn ang kahalagahan ng pag-aaral ng mahika, at pagtatanggol sa mga individual na nais niyang ipagtanggol. Bukod pa rito, lumakas si Sistine. Siya ay nakatayo sa tabi ni Glenn ng buong kabayanihan habang nakikipaglaban ito kay Jatus. Iyon lang para sa video ngayon. Huwag kalimutan na bigyan ako ng thumbs up at mag-subscribe. Maraming mga cool na anime recaps sa aking channel. See you!